PHOS na itala ang muling pagbuga ng abo ng Bulkang Mayon kaninang umaga. Seguridad sa paligid ng Mayon, hinigpitan habang posibleng palawakin hanggang sa 7 kilometers ang danger zone. Muling pagtaas sa presyo ng diesel, idinaing ng isang grupo ng PUJ drivers. Conversation trial proper laban sa dating senador na si Ramon Bong Revilla Jr. at iba pa, sinimulan na ng Sandigan Bayan. Vice President Sara Duterte kinwestiyon ang pagiging kumpiyansa ng ilang mambabata sa impeachment case laban sa kanya. Muling nakapagtala ng lava collapse ang Mayon Volcano na nagdulot ng Pyroclastic Density Current o PDC ngayong araw ng Martes, May 5. Bagamat wala pang mas malalim na detalye sa inilabas ng PBOX sa kuha ng speed camera footage ng Mayon Volcano Observatory at PBOX Quick Response Team, kitang-kita ang pagguho ng lava flow na nagresulta sa PDC o mas mainit, mga mainit na abo na dumadaloy pababa. Nangyari ang nasabing insidente sa pagitan ng alas 7:19 hanggang alas 7:26 ng umaga ngayong ika-5 ng Mayo sa Miisi Gali na nasa timog kanlurang bahagi ng bulkan. Pagtitiyak lamang ng PBOX hinggil sa pinakitang aktibidad ng bulkan ngayon na may nagaganap na mataas na antas ng abnormalidad at posible pa nga ang mga panganib sa pagsabog. Pinayuhan din ang mga residente na malapit sa mga daluyan ng ilog na maging alerto sa posibleng lahar at sediment-laden stream flows lalo na kung magkakaroon ng malakas na pag-ulan. Inaalam pa natin kung ang mga lugar na naklear sa naunang ashfall ay noong Sabado ay muling natabunan ng panibagong pagbuga ng abo mula dito sa Bulkang Mayon. Magandang tanghali sa iyo, Aga. Nagpakilos na ng karagdagang unit ang Philippine National Police para patatagin ang seguridad sa paligid ng Bulkang Mayon. Ito'y matapos ang mga ulat na sa kasalukuyang ang kasalukuyang 6 na kilometrong permanent danger zone ay maaaring palawigin o palawakin sa 7-kilometer radius. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Nartatis Jr., nagsasagawa ang pulisya ng koordinasyon sa mga nasa lugar upang maiwasan ang hindi otorisadong pagpasok sa danger zone. Inatasan na rin ni Chief PNP ang mga pulis sa lugar na panatilihin ang 24 oras na checkpoint operations at dagdagan ang presensya sa mga entry point patungo sa dalisdis ng Mayon upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Una nang nagbabala ang Philippine Institute of Volcanologists and Seismologists na maaaring lumala ang aktibidad ng Mayon, kaya't pinag-uusapan ang pagpapalawak ng kasalukuyang 6 na kilometrong permanent danger zone sa 7 kilometro. Ela, ibalik sa 55 piso kada litro ang presyo ng diesel para makabawi ang mga driver at kumita. Ito ang patuloy na panawagan ng isang grupo ng mga pampublikong jeepney dito sa Pasay City ngayong umaga. Nagprotesta ang ilang tsuper ng pampasaherong jeepney sa Baclaran, Pasay City ngayong umaga. Kasunod ito ng muling pagpapatupad ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo, pangunahin na ang diesel at gasolina simula ngayong araw ng Martes, May 5. Muling tiniyak ng Department of Energy na may sapat na supply ng kuryente sa Pilipinas ngayong tag-init sa gitna ng nararanasang global crisis bunsod ng mataas na presyo ng langis. Paliwanag ng DOE, malaki pa ang allowance sa supply ng kuryente kumpara sa kinukonsumo sa bawat rehiyon sa bansa. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Marasigan, hindi pa naaabot ang forecasted peak demand sa kuryente ngayong 2026. Matapos ang 10 araw na bail hearings, opisyal nang sinimula ng Sandigan Bayan 3rd Division ngayong araw ang malversation trial laban kina dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at iba pang akustadong opisyal ng Bulacan 1st District Engineering Office. Kaugnay ito ng umano'y ghost flood control project sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos.
Ipinaresenta ng prosekusyon ang dalawang testigo na si Myra Torrio at Jason Cruz, ngunit hindi na nagsagawa ng pagtatanong ang defense team. Wala ring gaanong makuhang sagot ang mismong korte mula sa mga witness. Pagkatapos ipresenta ang dalawang testigo, pinagkasundoan ang dalawang panig sa harapan ng mga hukom ang mga susunod na pagdinig. Binigyan ng korte hanggang Hulyo o July 2026 ang prosekusyon para ipresenta ang lahat ng kanilang ebidensya, kabilang ang 10 pang witness na kanilang inihanda. Magkakasunod ang Facebook post ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste patungkol kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa isang post ni Congressman Leviste kahapon, makikita ang litrato nilang dalawa ni E.S. Recto kung saan nakalagay sa captions ang panawagan nito na maimbestigahan ng Kongreso ang umano'y koneksyon ni Recto kay CWS Party List Representative Edwin Guardiola. Maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay hinimok ni Leviste na suriin kung mayroon umanong tumutulong kay Congressman Guardiola sa loob mismo ng Malacanang. Matatanda ang ibinunyag ni Leviste si Congressman Guardiola noong November 2025 na umano'y nakakuha ng mahigit 20 billion pesos na halaga ng DPWH projects at pinaniniwalaan itong top contractor ng DPWH sa Kongreso. Ayon sa batang mambabatas, nang sinimulan umano niyang mag-imbestiga sa DPWH Batangas at mga kumpanyang konektado sa mga Guardiola, sunod-sunod na niya ang mga atake sa kanya na sinasabing may kinalaman sa mga Recto at Guardiola. Bago ang Facebook post na ito, nauna nang ipinost ni Leviste ang larawan ng umano'y meeting kasama si Guardiola at Recto. Sa caption nito, niyaya umano siyang maging partner ng dalawa. Nag-comment naman si E.S. Recto sa litrato ng "The guy is crazy." Samantalang sinigundahan pa ni Leviste ng isa pang picture para pabulaan ng artificial intelligence o AI generated ang kanyang naunang nilabas na litrato. Nagtataka si House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luisco sa ulat na nababawasan ng bilang ng mga kongresistang sumusuporta sa proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Anya, hindi ito ang ipinapakita sa nangyaring botohan sa House panel kaugnay ng pagtukoy ng probable cause sa mga reklamong impeachment at ng aprubahan ng committee report at resolusyong nagtatakda ng articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Hindi na ikagugulat ni Senator Amy Marcos kung ipapasa na sa kanila ng House of Representatives ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos ding pagtibayin ng House Justice Committee members. Ang report, resolution at articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo kahapon May 4. Dagdag ng Senadora, may pananakot din umanong nagaganap sa Senado para bumoto laban sa Vice Presidente. Di ba sinabi ko, 3 little letters kasi ang ginagawa nila. Nung una, FLR, for later release. Ibig sabihin, itetenga yung kanilang mga project. Ngayon, nasanay na sa hirap at hirap pa rin na talagang walang mga project, walang lumalabas. Ngayon, yung 3 little letters daw, OMB, kakasuhan daw kayo. Ano ba ito, nananakot? Pagbihira naman. Kinuwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang pagiging kumpiyansa ng ilang lawmakers na tuluyan na siyang mai-impeach sa kanyang posisyon. Tumanggi naman itong magkomento hinggil sa sinabi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na hindi mahirap makakalap ng 106 na boto na pipirma sa impeachment case laban sa kanya. Ayon kay VP Sara, kung ordinaryong mamamayan ang nagpahayag noon, pabayaan na lang anya sila kung iyon ang kanilang opinyon. Kung ordinary individuals lang naman yan, like ordinary Filipinos, pabayaan na natin yan, no? Kasi yan naman yung opinion nila, yan naman yung damdamin nila. Hindi mo naman mapabago ang nararamdaman ng isang tao. But it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito? Nabulaanan ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang ipinagmamalaking ebidensya ng nagpapakilalang bagman umano ng Vice Presidente na si Ramil Madriaga. Ito ay tungkol sa isang larawan na sinasabing nakunan sa isang virtual meeting kasama si VP Sara at ilang personalidad.
Iginiit rin ng mga ito na hindi kailanman naging empleyado si Madriaga ng Office of the Vice President. Ang malas niya, nahanap po namin yung virtual meeting na yon. At ito po yun. Dito po galing yan. Virtual meeting po yan ng isa pang parallel group, yung Sama-Sama. At naimbitahan lang po ng parallel group, yung ibang parallel groups katulad ng EC Pilipinas. Kaya po naka-attend si Ramil Madriaga.